Mike Defensor at Sen Marcoleta sanib puwersa sa Blue Ribbon. Walang lusot. Soto, Lacson, Tamba dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024 at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Si Lacson ay espiya Nino. Okay? Itong napaka-importante sa kanila kay Gutesa. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan din ang Banateros. Isa din si Coach Oli dyan, ipagpatuloy natin. Bakit ba ito ang pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno natin ngayon? Pag-usapan natin. Importante ito para matiyak natin na hindi nga nakikialam ang mga uniform personnel, partikular sa investigasyon dito nga sa sinasabing anomalya sa flood control project. Kanina, tinanong natin si AFP Chief of Staff General Romeo Browner tungkol nga dito sa sinasabi ni dating Congressman Mike Defensor na nasa kustodiya na ng Marines. Ito ngayon ang usapin dito. Sabi ni Defensor, etong si Gutesa nasa kustodiya ng Marines. Ang sabi naman ni Browner, wala. Ang sabi rin ni Lacson, wala. Ang tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? Diba? Kayo, ilagay nyo dyan sa comment section. Sa tingin ninyo, sino nagsasabi ng totoo? Pero higit pa roon sa tanong na yon, merong mas importanteng tanong. Mamaya. Itong si Gutesa. Ang sabi dyan ni General Browner, wala siyang personal knowledge tungkol doon sa lokasyon ngayon ni Gutesa, pero pinaiimbestigahan daw niya, tinatanong daw niya doon sa mga kawani ng mga militar kung totoo yung sinasabi ng dating kongresista. Pero sakaling nasa kustodiya nga daw yan ng AFP, wala naman daw silang intensyon na itago itong si Gutesa. Ayan, para sa kay Browner daw, hindi niya alam, wala siyang personal knowledge dito sa lokasyon ni Gutesa. Yan, maliwanag yan ha. Ang tanong dyan kung meron bang violations. Kung totoo na meron niyang mga militar na kumukup-kup dito kay Gutesa. Ang sagot dyan ni General Browner, depende yan daw sa intensyon ng mga militar na kumukup-kup dito kay Gutesa. Kung ang gusto lang naman daw ay proteksyonan yung kanyang buhay sakaling totoo na meron siyang death threat, ay ibang usapin daw yon. Ibang usapin din daw kung halimbawa ipinoproteksyonan siya dahil gusto siyang patigilin sa pagbibigay ng testigo. Yun. So dalawa yan. Illegal ba yung pag-ano kay Gutesa? Kung sakaling hawak ng Marines si Gutesa at pinoprotektahan. Kung for protection purposes, okay lang yon, legal. Pero kung para pigilan siya magbigay ng testimony, mali. Maraming mananagot na Marines. Yan po according to Browner ha. Narito ang pahayag ni General Browner. I have no personal knowledge po kung talagang nandun sa Philippine Marines si Gutesa. But let me make it clear na wala pong intention ang Armed Forces of the Philippines na itago yung mga witnesses natin. No? In fact, tutulungan pa ho namin yung korte or kung anumang mga ahensya or bodies, investigating bodies na i-produce yung mga witnesses natin, no? Para makatulong po sa ating investigation, lalong-lalo na po laban sa korupsyon. Hindi para sa kaalaman ng mga kapatid natin, itong si Gutesa, una siyang lumabas doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nung ang chair pa ay si Senador Marcoleta na nagpakilala bilang dating staff ni Congressman Ito issue dyan. Sabi nga ni Lacson, kasinungalingan. Fakery ang tawag dito ni Lacson. Wala daw, hindi daw, di umano hawak ng Marines. Okay, hindi raw hawak ng sundalo. Pero si Browner mismo, sabi niya, hindi niya alam, wala siyang personal knowledge kung hawak nga siya o hindi. Pero halimbawa na lang. Halimbawa, malay ninyo, andito si Gutesa sa ilalim. Gutesa, labas ka na dyan, Gutesa. Sa tingin nyo, aamin ako na nandito si Gutesa. Di ba? Kaya nga mo tinago eh. Ito si Gutesa talagang talagang parang napaka-importanting tao na ngayon. Pero sinasabi dati na si Gutesa daw, hindi naman daw, parang gumagawa lang ng pero bakit ginaganyan nila si Gutesa, di ba? Halos itago nila. Kasi talagang iba iba talaga yung binulgar, iba talaga yung impact na ginawa ni Gutesa doon sa mga sinabi niya.
nakakayanig, di ba? Kaya nga parang parang siya yung pinaka-shortcut para matunto natin kung sino yung dapat managot. Kaso nga lang, syempre, oops, preno ka ng konti. Preno, kailangan mapigilan yan. Nako. Kasi para proteksyonan, dahil alam mo, may danger sa buhay ni Gutesa. Hindi mo naman itatago yan kung alam mong safety yan. Di ba? Ibig sabihin, pinoproteksyonan siya ng kasamahan niya. Loko-loko ba yung mga Marines para sabihin, ay di, tinatago namin. Yes, po pwedeng alam nyo na tinatago namin, pero hindi namin naaminin. Naiintindihan? Normal yun. Kasi pag inamin mo, ipalalabas sa'yo. Di kawawa, nilaglag mo yung tao mo. Kaya mo nga tinatago kaya kasi pinoproteksyonan mo Di ba? Alam mo, yayariin Bakit mo aaminin? Tinuman itong mga to parang tanga Kasi yun ang sinasabi nila. Di ba? Hindi namin hawak. Ganon. Taldi ko, siya raw yung sinasabing naghahatid ng pera sa bahay ni dating House Speaker Romualdez na kung matatandaan natin, itinanggi rin naman ng mga nasabing kongresista yung kanilang involvement dito sa sinasabing anomalya. Sa panig naman ng Navy, itinatanggi nila na kinukupkup ng Marines etong si Gutesa. Ganyan din ang pahayag ni Senador Ping Lacson. Base daw sa mga impormasyon na nakuha niya, wala sa kampo ng Marines etong si Gutesa, kaya tigilan na raw sana yung pagkakalat ng mga ganitong peking balita. Ayan, fakery. Ayan yung sinasabi natin. Ito ang tanong dyan. Bukod sa aaminin ba yan ng Navy o Marines o kung sino mang tao, sabi ko nga, kung tinatago ko, aaminin ko ba? O di ba? Malay mo, andyan si Gutesa. Hello, Gutesa. Shot tayo mamaya. Di ba? Malay mo. Pero itong tanong dito. Bakit ba obsessed na obsessed ito si Lacson kay Gutesa at saka doon sa notaryo? Ba't parang hinahabol yan? Ito si Lacson talaga, sa totoo lang ako hindi naman ako bumilib. Siguro ng pulis siya dati, bilib ako doon sa pelikulang napanood ko tungkol sa kanya. Pero sa totoo lang talaga, pagdating sa politika, hindi ako bumibilib kay Lacson. No, hindi ako bilib sa kanya kasi wala lang, hindi siya ganoon katibay yung pulis siya. Nag-iba parang bigla siya lumambot. No, pasensya na Senator Lacson. Siyempre tayo naman, hindi naman tayo naninira. Sinasabi ko lang naman yung totoo na hindi ako talaga sa kanya bilib. Kasi naman tayo, may mga kanya-kanya tayong kinabibiliban na politiko No, pero ako sa sarili ko is hindi ako bilib sa kanya. 'Di ba? Parang mas lalong nawala yung ko sa kanya na yung gana, parang wala naman to, parang lang to 'di ba? Madaling 'di ba? Sang ewan. Basta, para sa akin talaga, walang makakatalo kay Senator Marcoleta pagdating sa pagiging chairman ng Blue Ribbon. Kasi talagang simula nung nawala si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon, nakakawalang gana na parang nawala na tayo ng pag-asa na magkaroon lahat ng kasagutan, lahat ng tanong natin tungkol dyan sa flood control project. Nakakahalata na ako sa iyo, Pinky. Parang pinoproteksyonan mo si Tambi. Ikaw ba ay sumasahod? Sa totoo lang kasi ayaw naman natin magbintang, ayaw naman natin magparatang, pero parang gano'n ang lumalabas. Siyempre, hindi rin naman maaalis sa isip ng mga tao yung ganong isipin. 'Di ba? Kasi, hindi nyo naman nagugustuhan yung mga sinasabi ng mga testigo, like Gutesa, na meron kayong hint na natutunto na kung sino ang dapat matuntun. Ngayon, kung hindi nyo talaga, kung medyo nagdadalawang isip pa kayo sa sinasabi ni Gutesa, pwede namang, di ba, imbestigahan kung sino yung sinasabi ni Gutesa. Di ba, imbestigahan nyo. At least sinabi niya, tapos yung sinabi niya, patawag nyo rin. Ganun lang naman yan. Kaso ang problema talaga is talagang pinuputol nyo ang usapan. Kaya yung mga tao, hindi maalis yung pag-iisip sa inyo na hindi maganda. Kayo mismo yung naglalagay ng dahilan kung bakit nagkakaganito yung pakikitungo at pag-iisip ng tao sa inyo. Ambi, hindi ako yung nagtatanong lang Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Pero yung galawan mo, medyo kakaiba. Naka-fix ka ron. Isipin mo. Yes. Sinabi na dapat si Tambi at saka si Saldi ang pinapadalahan ng pera. Pero gusto mong imbestigahan si Gutesa. Kung sino-sinong gusto mong imbestigahan. Hindi si Tambi at saka si Saldi. Anong nangyari sa'yo, Pinky? Tapos, ano ka, di ba?
uniform ka. Naging chief ka pa before. Okay? Ikaw ay parte ng pulis. Mataas ang iyong rango. Parang medyo katangahan na tatanungin mo at sa tingin mo aamin sila na tinatago nila. Of course, hindi nila gagawin yun. Parang wala ka namang intelligence niyan. Di ba? Hindi po pwede. Ito si Lacson, parang hindi niya naiintindihan yung galawan dyan. Diba? Sabi ko nga, may danger. Alam ka namang ilaglag nila yung kasama nila. Diba? Ang tanong dito kasi, alam mo na, ikukumpara ko to sa vlogger. Ito, observe nyo itong mabuti ha. You will know them. Bakit? May mga bumabanat kay Bongbong, pero hindi binabanatan si Tambi. Pero DDS daw siya. Ingat tayo doon. Wala po tayong pinagbibintangan. Kayo po ang observe. Meron naman na DDS daw, binabanatan si Tambi, pero hindi mabanatan si Bongbong. Meron din ganun. Observe them. Ako naman kasi observant lang. So tinitingnan ko si ganito ba? Sabi ko parang ano. Basta ako, balance parang sila. nasa kampo ni Tambi. Hindi ako sa akin naman, balance lang ako. Kung alam kong tama yung politikong yun, tama. Kung alam kong mali, mali. 'Di ba? Ang pinagkaiba lang ni Lacson at saka yung mga vloggers na ganun, ay sinasabi nila DDS sila. Si Lacson, hindi niya sinasabing DDS siya. Pero nakakapagtaka. Masyado siyang mainit. Masyado siyang obsessed kay Gutesa at saka dito So, ang ibig sabihin talaga, sa lahat ng mga naging testigo, si Gutesa lang talaga yung parang may kiliti sa kanila. Parang delikado tong tao na to. Nako, baka kung ano ikanta nito. Mukhang nasa tono to. Parang gano'n, no? Kasi kapag ikaw, target lang ka kay Gutesa, talagang parang sinusundan mo talaga si Gutesa. Gusto mo talagang alamin, gusto mo talagang... Parang may ibig sabihin kasi yan. No? Parang, syempre, chismis tayo, chismoso tayo. Parang, ano ba, legit? Parang sinasabi nyo na parang legit ba ang mga sinasabi ni Gutesa? Ganun ba yun? Ay, nagtatanong kasi, hindi mo hahabulin niya kung talaga nagsisinungaling lang yan. Kung fake lang ang mga sinasabi niyan, bakit nyo pa hinahabol? Diba? Kung fake, kasuhan nyo. Diba? Ganun lang yan eh. Pero bakit parang masyado silang natataranta pagdating kay Gutesa? Yun eh. sa notaryo. Kaduda-duda na yan eh. Ito pa, tingnan nyo to, ha? Ito pa. Pakinggan po natin, ha? Galawang Pinky. Ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino sumundo kay Gutesa. Di ba? Okay. Kumuha pa ng CCTV. Kung sinong sumundo kay Gutesa dito sa Senado. Ibig sabihin nag-e-effort pa talaga. Kumuha pa ng CCTV. Talagang napaka-important person ni Gutesa. Kailangan nating mamanmanan yan. Napaka-special naman talaga ni Gutesa kasi syempre talagang siya talaga yung kailangang mamanmanan. Ang dami-dami naman testigo pero parang napaka-importanteng tao naman ni Gutesa na parang meron kayong iniingatan sa maaaring maisabi ni Gutesa. Kung pwede nga lang namin kunin yan, kukunin na. Parang para sa amin na yan, kami na magtago. So talagang parang Senator Marcoleta, inaano nyo Sinong nagbulgar? Sino ang tumulong kay Gutesa para ibulgar si Tambi at saka si Saldi? Parang ganun ang dating. Di ba? I mean, yan ang dating sa taong bayan. Even sa akin, yan ang dating. Na si Lacson, pinoprotektahan si Tambi. Dahil init na init siya Dahil nilaglag niya si Tambi. Na nagdi-deliver sila sa bahay ni Tambi. Alam mo yung, again, iilan lang naman ng political vlogger ni Tambi, di ba? Karamihan dyan yung mga hindi naman political vlogger kinuha niya kasi wala sila makuha ang political vlogger dahil hirap laglag talaga si Tambi. Yung ugali nitong si Lacson talagang parang yung political vlogger na babae, yung pa-English na Bisaya, parang ganyan, parang pinoproteksyonan talaga si Tambi. So gusto niyo malaman, teka muna, so kung malaman mo sino sumundo kay Gutesa, ididiin nyo, which is si Marcoleta. Sa CCTV. Parang gusto nilang si Marcoleta Kasi nga syempre alam naman natin kung sino naglabas, di ba? Pero hindi naman siya pinilit ni Senator Marcoleta. Talagang si Gutesa talaga yung kusa talaga na talaga, di ba?
Ngayon, parang inalun si Marcoleta na baka ikaw ang nagtatago dyan. Ito ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish sila sa CCTV. One of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, Ngayon, bakit sa pintuan ng Senate? ano? Sa pintuan, Sa pintuan sa kasi pagpasok, doon pa lang sa kasi guard, maraming pirmahan. pirmahan. You have to So, check in eh. para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Oo nga naman. Yan. Tingnan mo. Kasi pag kumuha ka ng CCTV, parang may iniispiyahan ka. Sino ba iniispiyahan dyan? Si Senator Marcoleta. Nako, Senator Marcoleta, parang talagang sinusubukan ka nila. No? Talagang hindi nyo kaya yan si Senator Marcoleta. Ako na nagsasabi sa inyo. Sa Kongreso nga, hindi natibag si Senator Marcoleta. Diyan pa kaya? Di ba? Eh dyan, kahit papaano sa Senado, alam naman natin na may mga kakampi si Senator Marcoleta, hindi katulad sa Kongreso noon. Kaya si Senator Marcoleta, papalagyan sigurado. Hindi tanga yan si Senator Marcoleta para hindi niya malaman kung ano yung mga pinaggagawa ninyo. Ito si Lacson, ginagamit na espiya. Nako. O, tingnan mo nga, kaninong bata yan si Gutesa? Dahil nilaglag ako niyan eh. Di ba? Parang ganun, di ba? Nilaglag ako niyan. Nilaglag niyan si Tambi, nilaglag niyan si Saldi, di ba? Tingnan mo nga. Trabaho ba ng senador yung kumuha ka ng CCTV? Oo. Trabaho ba ng senador yun na parang nakaprotect ka kay Tambi? Parang nagpapakapulis na siya eh. No? Pare-parehas kayo ni Ombudsman. Isipin mo si Ombudsman, Boying. Ang focus, yung Parmali. Bubuksan pa raw yung patungkol kay BP Sara ng impeachment. Nako, ewan Yung ko mga dyan. ganun ba? Ang problema natin, nasa ghost projects. Yes. Hindi kayo nakakatulong Ang po si layo, Ombudsman. Ito rin si Pinky. Yung imbis na tumutulong para isiwalat yung mga magnanakaw, yan ang ginigipit ninyo. Yan ang hindi ko maintindihan eh. Oo. Bakit yan ang ginigipit nyo? Tumutulong yung tao. Tama. Hindi mo trabaho yan. Hindi trabaho ng senador mangunguha ng CCTV. Hindi mo trabaho ipagtanggol at proteksyonan si Tambi di umano. Yes. Di ba? Malinis po kasi si Gutesa eh. Yes. Bakit? Hindi naman siya obligado mag-testify. Yes. Tinaya niya lang yung sarili niya rito. Yung buhay niya at yung buhay ng pamilya niya, itinaya niya dito. Hindi naman siya nagnakaw eh. Yes. Hindi siya guilty katulad ng ibang kontraktor. Tsaka parang natatakot sila. Hindi siya guilty katulad ng ibang DPWH. Wala siyang papakinabangan dito kung hindi magserbisyo lang sa taong bayan. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.